Magandang araw po muli mga taga-subaybay, mga kapatid na nanonood po sa aming videos. Talagang lubos po kami nagpapasalamat sa inyo po pagsubaybay at pagsuporta sa aming po programa, The Gospel of the Kingdom. At marami pong nakakapanood sa iba't ibang panig ng mundo, no? At sa ibang panig ng Pilipinas. Okay, at sa mga hindi pa po nakakasubaybay ay I hope na sa pagtanggap ninyo, sa panood nyo ng video na ito ay maintindihan nyo rin ang aming pong mga ipinapangaral. Okay, partner, ating po pag-uusapan ngayon ang about sa dual citizenship and the invisible citizenship. Wow. Once again, I am Honorato, I'm Pastor Bong Tayab and my partner. And I am Pastor Jose Reiner Tarayo. Yes, and then ating pag-uusapan ngayon itong dual citizenship at itong invisible citizenship. Napaka-ano niyan, partner? Napaka-interesting nito. Makinig po tayo ng maigi at ang salita po ng Diyos ang magpapaliwanag. Alam naman natin na ang salita ng Diyos, hindi pwede natin itong dagdagan at hindi po natin pwedeng bawasan. So the scripture himself, no? Itong scripture mismo ang magpapaliwanag sa ating pag-uusap. Amen. So, kaya dito, partner, pag sinabing dual citizenship, no? Pag sinabing dual citizenship or kingdom citizenship, carry dual citizenship, mayroon po tayong tinatawag na Filipino citizen at the same time American citizen. Okay, meron pong ganun. But sometimes ay pinapa-renounce, no, ng kaharian na ito, na for example ng Amerika, ang pagiging Filipino citizen mo. Meron pong ganun, partner. Ganun ba? Meron pong tao na hindi na po pwede na yung dual citizenship, no? At gusto ng isang kaharian na ito na kailangan i-renounce mo yan, na yung kaharian na pinanggalingan mo. For example, yung nation na ginagawa, i-renounce mo, hindi ka na maging Filipino citizen. Bagamat you are Filipino in blood, okay, and flesh, di ba? Ganun. Pero pagdating doon, it comes to citizenship, may mga rules about nation. For kingdom citizens carry dual citizenship, no, mostly, okay? Most governments allow dual citizenship. So may mga bansa na pinapayagan ito, may mga bansa naman na hindi pwede, okay? So where citizens of one country may hold simultaneously legal citizenship in another. Okay? Children born to citizens of one country who are living in another country generally become citizens of both countries. Like for example, lalo na sa mga Americans, yung mga sundalo, bawa pinapadala sila sa isang lugar, bawa pinadala sila sa Afghanistan, and then yung bata na yun, yung nagkaanak sila, may nandun yung asawa niya, nagkaanak sila, yung anak ay matatawag na dalawang citizenship. Okay, kasi pinanganak sa Afghanistan. At Afghan citizen siya, Afghan-American, pero pure-blooded American, mga gano'n. Ano? Depende yon sa nation na nila pong napuntahan. So now, children born to citizens of one country or living in another country generally become citizens of both countries. Indifferent, no, it is no different from the kingdom of heaven. Wala po pagkakaiba ito sa kingdom of heaven. All kingdom citizens, simultaneously citizens of the kingdom of heaven, as well as citizens of the earthly nation of the earth, of their birth or their naturalization. Kaya po may mga dito sa Pilipinas, may mga foreigner na pumapasok sa PBA para makalaro sila, ay kailangan mo na lang dumaan sa naturalization process para maging naturalized citizen. We don't give up our earthly citizenship when we become citizens of the kingdom of God. Why? Because our body belongs to this earth. Yes, tama yun. But our spirit belongs to God. Yun yung ano. So ikaw, partner, mayroon ka pa bang may dadagdag dito sa dual citizenship na ito? Gusto ko lang ipaliwanag na si Christ mismo ang nagsabi na ang mga believers, mayroon silang dual citizenship. At ito ang sabi niya babasahin po natin ang scripture. Magbabasa po natin ang scripture sa John chapter 17, verse 9. Magsimula tayo sa verse 9. Simulan na lang natin, partner, sa verse 6. No? Okay, hanggang 15. Medyo mahaba-haba ito. Sige, okay. I have revealed to you, to those whom you have given me out of the world. They were yours. You give them to me, and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you have given me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believe that you sent me. I pray for them. I'm not praying for the world,
But for those you have given me, for they are yours. Verse 10, all I have is yours, and all you have is mine, and glory has come to me through them. Verse 11, I remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you give me, so that they may be one as we are one. While I was with them, I protected them and keep them safe by the name you give me. None has been lost except the one doomed to destruction, so that Scripture would be fulfilled. I'm coming to you now, but I say these things while I'm still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of the world anymore than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. O, tingnan mo yan. Yung mga believers, bagamat nandito sila sa lupa, pero hindi na sila nasa system ng naghahari sa lupa. So, posible dapat ng ganun, partner. Pero ang makikita natin, masakit sa mata. No? Sabi ko masakit sa mata. Because there are people na sinasabi nila, they are under the citizenship of heaven, pero yung kanilang ginagawa, belong to the world, no? Yung ginagawa nila. So, minsan, masabi ba natin na sila ay talagang citizen ng heaven, kahit na yung ginagawa nila ay sa Bisaya pa, pagkalibutanon? Ano? Oo. So, kahit hindi na siguro sagutin, no? Makikita sa bunga eh. Makikita sa gawa kung talagang isang tao ay nasa kaharian ng Diyos. Paano naman, partner? Sabi nila, anak din sila ng Diyos. Eh. Yun nga. Tumatawag sila sa Panginoon. Pero parang pagpo-fall lang sila doon sa sinasabi ni Jesus Christ sa John chapter 17 verse 21 to 23 na hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon makakapasok sa karin ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa kalooban na nagsugo sa Kanya. Matindi nga kung pag-aralan mo kung interpret natin dyan, hindi nakapasok eh. Walang, di ba? Kung yung verse na. So, yung mga nakapasok talaga, makikita mo sa kanilang buhay ang salita ng Diyos, no? There's no different from the kingdom of heaven, all kingdom citizen, no? Pinasa mo na yung partner kanina, na the kingdom of God is invisible. We cannot detect it simply by observation, no? Sa pag-observe. Because the kingdom of God reside within its citizen. This means all kingdom citizens are invisible. So, hindi nakikita talaga. Paano ngayon? No? As kingdom citizen, the world can detect or recognize our language. Ang nakakita talaga sa atin, hindi tayo mismo eh. Mismo ang mundo ang makapagsasabi ng pagkakaiba natin sa kanila. Ang tanong dito, partner, ano ba yung language ng heaven? yun yung mamaya partner. And our behavior should make them known to them. In other words, they should recognize us by our distinct culture. Makikita na yung culture of heaven. Ano yun? Culture is a product of language. Oh, ngayon. Balik tayo sa tanong ko. Sa tanong mo yun. Ano ba yung language ng heaven? Yung language of heaven, no? Yung makikita sa buhay mo yung salita ng Diyos. That is the righteousness of God, the Constitution. Kaya nga si keepers the kingdom of God and His righteousness. So, ang kingdom ay mayroong righteousness. Ano yung righteousness na yun? Ito ang i-align natin ang ating buhay sa konstitusyon o sa batas ng langit. So ang language, at ito ay makikita sa pamumuhay natin, ang language ng heaven ay ang kanyang mga salita. Halimbawa, paano yung partner? Sabi nila, may nagtuturo ang language ng heaven is speaking in other tongues. Ano lang yun? That is the gifts of the Holy Spirit. Okay. Ang language talaga, ang kultura, yung ideals and values natin na makikita. Yung pag-uugali talaga. So meaning to say, yung language is not literally as language. As language. It means sometimes it reflects about your character. Sabi pa nga, kung may sinasabi, action speak louder than words.
So kung makikita sa iyong buhay, nagsasalita. Kasi di ba, dapat maintindihan na pag it comes to language, it is not literally A language. language or at all, no? Pero mostly ganun nangyayari. Pero So, may mga ginagawa tayo, yung action natin is a language. Yes, language na yan. Okay? Yung action. Yun yung ano, yun yung Totoo yan. So, yung action natin, yung uri ng buhay, mayroon tayo. Halimbawa, kapag makita sa atin yung 10 utos, language mo yun. language yun ng mga, yun ang kultura ng heaven. Kaya sinasabi nga ng ibang tagapagturo that you are the living Bible. Kayo yung buhay na Biblia, lalo na yung mga tao hindi marunong magbukas The ng living Biblia. Ikaw ang binabasa. Yes, binabasa Yung mga tao hindi marunong magbasa ng Biblia, Pero kita sa ikaw ang binabasa. Kumbaga, ikaw yung pinaka-language. Yes. Na kung yun ang nakikita nila, yun ang sinusundan minsan nila. Yes. Kaya minsan, masakit lang ang isipin part niya. Napakaganda niya ang partner yung binuksan mong usapan. Kasi, masal lang ang part niya, ganito yun. Ang mga tao sa labas, expected nila na mga tao sa loob ng church ay holy. Di ba? Holy, banal. At talagang makita mo talaga maganda yung character, attitude, wise. Okay. Pero pag mali yung nakikita nila, iba ang sinasabi nila. Kaya lumalabas yung usapan na, yan ba yung born again? You know, word, parang may question mark yung pagiging mananampalataya. Because of what you did, what you're doing, kung ano pinapakita mo sa mga tao. And then sometimes, na-misjudge ka ng mga tao. Kaya, in both sides ay makikita natin, partner, na yung language ay napakahalaga. It's not necessarily a word. Most of the time, it is action. Action talaga. Kaya dito makita natin na culture sa product of language, sabi natin kanina, ideal and values of people or a nation, even though people cannot recognize us as a kingdom citizens of heaven on earth by our outward appearance, our distinct language, ideals, and our values should give us away. No, pero hindi talaga kasi tayo yung gabi kasi ng Jesus Christ. You are the light of the world. Yung light na yun ay language yun na makita, na mabasa ng mga tao tungkol sa atin. Kaya the culture of heaven, ang kultura ng langit, dapat makita sa atin, the culture of heaven. Yung action natin na huwag magnakaw, huwag magsinungaling, huwag mambabae. Kasama na yun. Kasama na yun. Kasama lahat yun. Huwag, at kung ano-ano pa, alam naman na kahit hindi na natin pag-isa-isahin, alam na ng mga nakikinig kung anong kasalanan. Hindi nakikita dapat sa mga taong sumasamba sa Diyos. So bilang mga citizen ng Kingdom of Heaven, dapat sa atin makita yung culture. We will transform earth by the culture of heaven. Yeah. Dapat yan parang ganito naalala ko ulit, na-share ko na ito pero ngayon bibigyan ko ng liwanag. Nung tayo ay masakop ng mga Spaniards, nung tayo ay magkaroon ng colony ang Spain, ang ginawa ng Spain, mga kapatid, nagpadala sila ng 300 citizens mula sa Spain. At ang trabaho ng mga 300 Spaniards na ito to transform the Philippines like Spain. Like Spain. Kung ano silang mga kultura nila doon, lahat ng kanilang paniniwala, no? Dadalhin nila ito at ang Pilipinas ay magiging katulad ng Spain. Kaya hanggang ngayon hanggang lang katulad pa rin. Yung mga pista, dala ng mga Espanyol. Yan Kaya nga, yun ang purpose. Dami yan Ngayon, ang ibig ko lang sabihin, dito, nung tayo ay magkaroon ng colony, ang heaven dito sa lupa, tayong mga Kristiyano na tinatawag natin mga Kristiyano, magkaisa ang problema, hindi nga nagkakaisa nangangaral tayo ng totoo, marami pang magsasabi, kung ano-ano pang mga negative ang sasabihin. Samantalang nakikita nila na honest tayong nangangaral ng salita ng Diyos. No? So, we will transform the earth, the world, this satanic world, into
a new nation, the kingdom of God coming to earth, the government. Kaya sa prayer, lagi sinasabi, let your kingdom come and let your will be done. We will transform earth. Kung ilan man tayo rito sa, halimbawa sa Pilipinas siguro, mayroon kayang 300 na citizens ng kingdom of heaven ngayon. Yan ang tanong ngayon. Yun eh. Nung Ang problema kung yung meaning ko, yung tinatanong mo yung genuine. I'm repairing. Pointing po ako doon sa mga totoong Kristiyano. Genuine. Mapastor ka man o maging bishop o anumang katayuan mo diyan sa church, ikaw ba ay worship leader o kung ano ka diyan, no? Ikaw ba ay teacher sa church o kung ano. Ang tanong ko ngayon, iilan lang tayo na totoong citizens ng kaharian ng Diyos. Dapat tayong magkaisa and we will make this world like the kingdom of heaven. The kingdom of heaven, God coming to earth. Makita talaga. Ang problema ngayon, na tayo nangangaral mga totoo, kinukontra pa ng mga tao. Kasi alam nyo, matalino talaga sa Satanas. So mali yung sinasabi ni Satanas ay bobo. Oh, mali talaga. Matalino sa Satanas. Talino na si Satanas. Matalino talaga, no? Kaya nga, kaya niyang, siyempre, magiging hari ba yan kung hindi bubo. Natalo nga niya si Adan eh. Sa isang, sa isang bunga lang, no? Kasi mayroong kasing tayo narinig na ma-preach. Bobo si Satanas. Parang titingnan natin, hindi naman sa pagbabarag sa kanya. Dahil tayo na may bilong sa kingdom of God, kingdom of light. Pero minsan ating word ay hindi appropriate. Hindi appropriate. Hindi tama. Hindi tama yung ating binibigkas. Kasi hindi pinag-isipan. Hindi pinag-isipan. Oo. Kaya nga, dito makita natin, partner, kung babalik tayo doon sa invisible citizenship. Bakit tinawag ng invisible citizenship? Because the kingdom of God is in you. In us. Is in us. Okay, in you. Okay, nandun. So, ibig sabihin, invisible. But yung action, nakikita. Yung manifestation. Yung manifestation ng invisible citizenship na yan nakikita sa ating buhay because the real temple of God is you, our body. Okay, our body. Yun mga kapatid, kailangan natin malaman na nabanggit natin yung we are the temple of God. Kasi ganito yun. Sa Tanakh, sa Old Testament, nananahan lang ang Diyos sa templo na linikha ng tao. Sa New Testament, sa covenant, itong hindi na siya nanahanan sa templo na gawa ng tao. Tumatahan na siya mismo doon sa tao. No? Kaya, kailangan natin maintindihan kung ang Diyos na yan, na lumikha ng langit at ng lupa ay nasa ating buhay at binibigyan natin siya ng lahat ng karapatan, kung tayo ay magsasubmit sa kanyang will, makikita sa atin ang kaharian ng Diyos. Na naghahari ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga tinuturo na we are in this world, but we are not in this world. We are not of this world. Nandito tayo sa sanlibutan, sabi ni Christ, proteksyonan pa nga, sabi niya eh. Sabi niya, sila na sanlibutan, Ama, proteksyonan mo sila sa aking pangalan. Kaya nga maraming nagsasabi na ang pangalan ng Ama ay Jesus din. Misinterpretation yan. Hindi yun. Ang ibig sabihin ng pangalan, yung authority. He carry authority and power. Sometimes kasi pag sinabing name, it's not this Israel name. Sometimes it talks about authority. Kaya dapat talagang maintindihan. Kaya nga dapat yung maintindihan na kapag sinabi I have come in my Father's name, hindi po ibig sabihin, no? I-check lang po natin yung theology na to, no? Kasi iba yung theology ng mind ng mga Hebrew kaysa mga Greek sa atin. Pag sinabing I have come in my Father's name, hindi ibig sabihin na ang pangalan niya ay Yeshua, kasi yun naman talagang totoong pangalan ng Mesiya, no? Na Yeshua din ang pangalan ng Ama. Parang ikaw ang halimbawa, partner, ikaw yung aking ama, at sinabi mo sa akin, ikaw yung mayor, utusan kita in my name. Hindi ko dala yung pangalan mo na Mayor Bong, halimbawa lang ha, Mayor Bong. Kundi ang dala ko kapag pinadala yung authority. Yeah. So, ang dala po ni Christ, hindi po yung literal na name. Kundi yun pong ibinigay sa kanya na authority, dominion, power. He is representing His Father. Representing siya ay siya liyak.
no? Agent representing his Father. Kaya, bakit ba partner, tayo ganun. napunta dyan? Sa partner, ibig sabihin, kasi dito, bago tayo magtatapos sa ating topic na ito, kasi si Jesus sabi niya, in my name, you can cast out evil spirits. Okay? So, ibig sabihin, pwede natin sabihin, in my authority. Yun naman talaga. In my authority, you can cast out devils or evil spirit. Okay? So, ibig sabihin, partner, Related pa rin yan sa citizenship. ibig sabihin, kung tinuruan tayo ng Panginoong Jesus, na sabi niya, when you pray, ask everything you want in my name. In my name. Hindi pala in Jesus' name. Pwede pala natin gawin in the authority of Jesus. Pwede pala natin gawin yon. In His authority. In His authority, the authority that is given to Jesus Christ, our Lord, okay, pinapalayas kita. Yung mga ganun. In the authority nga eh. Kaya nga sabi ni Peter, silver and gold, I have none. But in the name of Jesus, At sabi niya, mayroon akong ibibigay sa iyo. Ano yun? Yung authority na ibinigay sa kanya. In the name of my King. Kasi hindi rin gagana ang authority kung wala sa kanyang pangalan. No? Kailang gagana rin. Ngunit, kaya lang, hindi sila pareho ng pangalan ng Ama. Yun. Kaya nagkakaroon ng mali. No, halimbawa, sabihin, me and my Father are one. Ang tanong ngayon, kung babasahin natin whole context, anong pinag-uusapan? Ang pagiging Diyos ba? Hindi, ang pinag-uusapan yung Partner, pagiging pag-usapan natin yan. shepherd. Okay. Magandang pag-usapan yan mga taga-subaybay ng aming programa. Kaya tatapusin muna namin itong usapan na pag-usapan namin itong mga issue na ito. Amen? Kaya salamat po sa inyong panonood at muli po ay huwag po kayo magsawa na i-share ang aming pong mga videos sa inyo pong mga kaibigan. At maraming pong salamat and God bless. Sa amin pong pagtatapos, so tayo po, no, ay sa ngayon, tayo po ay mga citizen ng kaharian ng Diyos. At ito'y nakikita sa atin sa pamagitan ng ating uri ng buhay. Amen. Sige, partner, magpaalam na tayo parehas. Magpaalam na. At sasagaw kami ng The Gospel of the Kingdom.